ang Duterte family has already accepted the decision of the ICC Appeals Chamber denying former President Rodrigo Duterte's appeal for interim release. Okay lang po yan mga kababayan ko. Yun yung sabi ko kasi kung ako din, hindi ko rin mimithiin na mag-interim release kasi nga kung interim release at ipupunta din lang sa ibang bansa, mas gusto ko pa rin na wag na lang i-release and then mag-undergo na lang ng trial proper, diba? So, the decision was announced earlier today, November 28, 2025, upholding the pre-trial chamber's ruling that Duterte's continued detention is necessary due to risks of him evading trial, intimidating witnesses, and obstructing investigations. So, Duterte, who is facing charges of crimes against humanity related to his war on drugs, had waived his right to be present at the hearing and was represented by his lawyer, Nicholas Kaufman. Okay lang po yun. Ako talagang, I anticipated na hindi talaga siya i-release. At yun ang sabi ko, kung hindi man siya i-dismiss ang case for lack of jurisdiction, mas magandang dyan na lang siya permanently muna until siya ay mag-trial. The ICC cited Duterte's rejection of the proceedings, his family's demands for his return to the Philippines, and Vice President Sara Duterte's remarks allegedly about breaking him out of detention as reasons for denying release were considered. Kaya hayaan na natin po, although it was jokingly said. So medyo alam ko na nang nalaman natin na hindi pala si BP Sara umalis, si Congressman Pulong andyan din sa Davao, pati si Mayor Baste at saka si Kitty. Alam ko nang hindi i-release si PRRD. So Duterte remains detained in The Hague with a medical examination scheduled to assess his fitness to stand trial on December 5. So most likely siya ay abutin pa dyan ng Pasko at New Year. Kasi wala nang official schedule ang chamber niyan. So, let us just pray. Hayaan na natin. Yun ang sabi ko doon. If you have seen my previous uploads, makonvict man siya, panalo pa rin tayo kasi alam natin na ipinagtanggol ni President Duterte ang mga pamilya na prevent ang mga users na magpatuloy dahil takot sa kanya. Alam natin na ang mga na-rape na mga babae sa pamilya na hindi nalaman kung sinong nag-rape sa kanila caused by drug users, at alam natin yung mga kapwa pamilya ni papatay ang mga tatay, yung kapatid, or nire-rape ang sariling kapatid at mga cousins, ay alam natin po na ang totoo, ang Diyos po ay ginalawalang instrumento si Tatay Digong in order for us to have a better Philippines in his time. So, kung hindi pa rin mapapalaya at siya ay makukonvict, okay din lang yan kasi in God's eyes and judgment, alam natin na ang justice po ay
naibigay sa mga pamilya at mga areas na naging drug-free ang ating mga towns noong time na siya ang ating Pangulo. Meantime, we just pray na mag-end na po ang mga kaganapan na hindi maganda sa atin kasi parang lahat ng sangay at ako naniniwala sa bilyon-bilyon at trilyon na nakuha nila from 2023, 2024 at ngayong year na ubos na ang ating budget ng March pa lang before election, alam natin kung saan napunta yung mga luggages of kickbacks na pera. Imaginein mo lang, bibilhin si Secretary Bello ng 1 billion, ano pa kaya ang ating iniisip kung lahat ng mga sangay ng gobyerno, hindi ko alam kung pati yung courts ay nabili na rin, di ba? So, who can stand as pure as we think public officials should be kung ganyang kalaki po ng pera? So, kung totoo man yung mga video na binibigyan ng mga incentives ang AFP at PNP ni Zaldico, sana sa susunod na mga resibo na ibibigay ni Zaldico ay yun po ang may mga factual na evidences. And I dare, ikaw ay takot na mamatay, hindi mo rin din lang alam kung mapapatay ka dyan o hindi. Kung ako sa'yo, pumunta ka na at oath before an embassy. Alam mo naman yan, kahit sa kanila, di ba? Yung ill-gotten wealth nga nila, di ba? Until now, hindi pa nakukuha ng mga alleged victims ng Marcos Sr. So, talagang marunong, ayan, at hindi po bobo ang ating sinasabing weak na leader. So, it's all right, guys. We win some, we lose some. And, yun. Depende na po. At lahat po kami dito, na nandito sa Bayang Pilipinas, ay nagbabaw po sa mga taong andoon kay FPRRD, even in this moment of time. Thank you for listening. Nakakalungkot, pero let us just keep praying. Amen.